Nagpatuloy ang istorya na pinili ng Three Kingdoms Alliance na imbes na sumurrender, ay patuloy na kalabanin ng Earnshaw Army gamit ang kanilang buong lakas. Hindi inasahan ni Prince Errol na ganito ang magiging desisyon ng leader ng kabilang kampo. Isang katangahan para sa kanya na mas pinili nilang lumaban pa. Isa pa, may naisip na kasi siyang arrangement para hindi magutom ang mga tao kung sumuko sana sila. Imposible nang manalo pa ang kalaban matapos nilang maubusan ng maraming mga sundalo. Napabuntong hininga na lang ang bida, at sinabing hiniling nila ito para sa kanilang sarili. Ayaw niya nang panuurin pa ang nagaganap na labanan. In the end, nag-fail ang operation ng Three Kingdom Alliance. Nawalan na rin sila ng lakas ng loob dahil sa malalaking crossbow at brutal na magic ng Earnshaw Army. At nang bumaba ang moral nila dahil sa paulit-ulit na pagkatalo, merong dumating na liham para sa Emperor, mula sa kaharian ng Earnsea. Saad nito, para sa Three Kingdom Alliance, wala nang saysay pa ang pagdanak ng dugo, kaya naman sumuko na kayo agad. Kung magpapakita kayo ng willingness na sumuko, tutulungan ko kayong tapusin ang digmaan. Nang inig naman sa galit ang Emperor nang mabasa niya ito. Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap naman ng liham ang hari ng Earnsea. Ito pala ay liham ng pagsuko ng Three Kingdom Alliance. Sa huli, nag-surrender na din ang mga kaaway. Sobra-sobra naman ang kaligayan ng ating bida dahil dun. Napasigaw pa ito ng, sa wakas, at napaluhod. Ngayon kasing tapos na ang gera, pwede na silang umuwi. Naiyak na nga sa Galaxy Prince Errol. Naalala tuloy bigla ni Errol yung feeling nang ma-discharge siya sa military noong first life niya. Finally, makakapag-palm na raw siya sa army na yon. Umakyat ito sa taas at sumigaw ng, "Palm, Three Kingdom Alliance." Napapaiyak nitong sinabi, "Ang pangit sa pakiramdam na labanan kayo. Sana ay hindi na tayo magkita pa." Pinagalitan naman siya ni Asha dahil ang ingay raw nito, sabay tawag sa kanyang, "Your Highness." Matapos ang digmaan, nagpaiwan pa din ang ilang mga army ng Territory Lord sa frontline. Pero ang unit nila Prince Errol and Princess kanya ay pina-withdraw na. Ngayon siguradong makakabalik sila sa kastilyo ng matiwasay. Matapos ang paglalakbay, tuwang-tuwa ang bida ng makabalik. Nakakamiss raw ang snowstorm sa kanilang lugar. Pero una niya munang ipapagawa sa kanyang mga tao ay i-clear ang snow. Halatang halata sa mukha ng bida, na excited siyang bumalik, dahil finally, makakabalik siya sa petex na buhay. Sa Earnsea, makikita namang busy ang hari. Pinagmitingan nila ang tungkol sa nagtapos na digmaan. Brinang up din nito ang tungkol sa mga kontribusyon ng mga promotekta sa bawat border. Re-rewardan daw ang mga ito ng gold coins at papayag ang IKIP ang prisoners bilang mga alipin. At tungkol naman daw kay Errol, masyadong malaki ang naging bahagi nito sa pagkapanalo nila. Pero tila iba ang reaksyon ng mga nasa meeting. Deserve naman daw nito ang ma-rewarden. Sabi ng isa, plano daw ba ng hari na matago sa teritoryo ng Third Prince ang malalaking crossbow? Well, hindi naman daw ito nagki-question o ano. Pero hindi maipagkakaila na hindi kaya ng single territory ang kapangyarihan nito. At nag-agree naman ang iba sa sinabi niya. Halatang disappointed ang hari sa narinig niya, dahil napaka-shameless daw nila. Kaya naman, sumagot ito, na ang crossbows ay mamanage ng Royal Palace. Sinabi na rin mismo ni Prince Errol, na hindi niya ito dadalhin sa Fahilia. Sa ngayon, mas mabuting pag-usapan muna daw nila, ano ang i-reward sa Third Prince. Iminungkahi nitong bigyan ng title na Duke si Errol at hiningi ang opinyon ng lahat at sumangayon naman sila. Although, tinanong ng hari ano raw ang gusto ng prinsipe, hindi niya inaasahan ang naging sagot nito. Ang hiningi daw ni Errol ay ang walang kwentang lupain na nakapalibot sa Fahilia. Balik sa bida, naisip nitong walang rason para hindi ibigay sa kanya ang ni-request niya. Matagal niya na raw niyang sinisipat ang lupaing iyon, at ngayon, finally, napasa kanya na. Malamang pinagtatawanan daw siya ng mga nobles dahil sa request niya bilang reward. Pero wala itong pake, balik na naman sa pagkatamad si Errol at nang mapansing dry ang paligid. Ni-request nito kay Dia na i-adjust ang temperature para sa kanya, at sumunod naman ito. Napatayo ito at habang nakangiti, excited siyang i-check ang mga rewards na ibinigay sa kanila. Napansin niyang marami-raming gold dito. Pero hindi siya ganong na-excite dun, since marami din naman daw siyang gold. Gagamitin niya na lang ito bilang fund ng mga sundalo at consolation money na nagastos sa digmaan.
Patungkol naman sa mga slaves, hindi niya raw masabing reward ito. Gayunpaman, sila ang nagpilit na ilipat ang mga ito sa Fahilia. Ang ilang mga nadakip na kalaban habang gera at hindi kinuha or nireamsen pabalik ng Free Kingdom Alliance, ay dumaan sa formal procedures at naging slave ng Ernsia. Hindi alam ng kaharian kung ano ang gagawin sa ganun karaming bilang ng slaves, ngunit nagkaroon na naman ng bright idea ang ating bida. Sa kanila, walang kaso ang maraming slaves dahil maraming empty space sa Fahilia. Marami rin silang budget upang mapakain ang mga ito. Ang kailangan na lang nilang gawin ay tayuan sila ng mga shelter. Kaya naman napagdesisyonan na kalahati ng dami ng mga slaves ng war ay mapupunta sa lugar ni Prince Errol. Habang nagpapahinga, naisip ng bida, na nakakapagod ang naging gera pero nakuha naman nila ang nais nila. At ngayon, nakikinita niya na raw ang katuparan ng kanyang mga plano. Unti-unti niya na itong nabubuo. Abangan raw ng mga noble na nag-ignore sa kanya kung ano ang gagawin niya. Sa Merman Empire naman, sobra-sobra ang stress ng emperor nito. Napamura pa nga sa galit dahil nais ng Ernsia ng 2 million gold bilang war reparation. Kahit na anong gawin nila, ang 2 million gold ay hindi kayang makolekta sa maiksing panahon. Para mabayaran ito, hindi lang ang kingdom ng Demaniel ang magsasuffer financially ng ilang taon. Aabutin daw ng ilang dekada, bago sila makarecover sa pagbabayad nun. Pero, para sa survival nila, wala na silang choice. Lumuhad naman at nagmakaawa ang mga kasama nito. Humingi sila ng tawad at anako ang responsibilidad. Dahil raw kasi sa kanila ay nagsusuffer ang kanilang mga kaharian ngayon. Pero biglang nagbago ang itsura ng emperor. Pinataas nito ang kanilang mga ulo. At inutusang mag-come up na lamang ng future budget plan. Dagdag niya, hindi niya ito ginagawa dahil wala silang kasalanan. Pero kung paparusahan pa raw niya ang mga ito, mas lalong lalala ang sitwasyon ng kanilang lugar. Sinabi rin ng emperor, na ang mga noble na sumuporta sa kanila sa war ay hindi makakatanggap ng allowance hanggang sa natapos na nila ang compensation. Napabaw na lang sila, sabay sabing, "Yes, Your Majesty." Ngayon, kailangan daw nilang pag-usapan, ano ang mangyayari next. Ipinakita naman ang si Japan Duchy, na namumroblema dahil sa nangyari. Iniisip ba raw ng emperor na pagmukhaing ang gera ay resulta ng arbitrary action niya. Natatakot itong hindi niya kayang pangatawanan kaya naman sinasabi nitong siya na ang bahala. Sumagot naman ang kasama nitong imposible raw iyon. Napaisip itong, well, vassal state lamang sila na kinokontrol ng mas makapangyarihang bansa na kailangang magbigay ng military support or magbayad kung kinakailangan. Mas okay na rin daw naman ang nangyari. Ang problema lang niya ngayon ay paano babayaran ang mga tao. Kailangan nila ng 800,000 gold. Siguradong mahihirapan daw sila for a while. Sa isip naman ng kasama nito, ang Grand Duke na kinilala bilang war hero ay ngayon mababaon sa utang. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng rally sa Merman Empire. Sinisisi ng mga tao ang emperor dahil sa kanilang pagkatalo at tinawag pa nga itong mamamatay tao. Pinagtanggol naman ito ng isa at sinabi sa emperor na hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Gayunpaman, insahan niya na raw na mangyayari ito matapos niya ipadala ang letter of surrender. Tinanggap niyang siya naman talaga ang responsible sa lahat ng ito. At siya ang may kasalanan. Soon after, nag-resign na ang current emperor ng Merman Empire dahil sa health reasons. At ang panganay nitong anak, ang nagmana ng trono. At dahil sa nangyaring gera, mukhang oras lang ang kinailangan ng Free Kingdom Alliance. Ipinakita naman ng isang babaeng, tila royalty rin at inaya ng umalis. Sino kaya ang mystery girl na ito? Abangan sa next episode.